This Morionan 2024 special coverage is brought to you by the following sponsors. Our major partners and sponsors: Aloha Gardens and Bar Restaurant, Balar Hotel and Spa, Municipal Government of Buwak headed by Mayor Army de la Cruz Carrion, The Wishland Residential Resort, Dream Fable Travel and Tours. Experience your dream tour travel with us. Gisian Cove Resort, Islas Moriones Beach Resort, Kennedy Page Transient Inn, Lumang Bahay sa Tres, the home of original Choco Brandy, Market Point Hotel, New Era Motor Vehicle Inspection Center, Office of Congressman Lord Alan J. Velasco, Smart Communication, Stronghold Insurance Company Incorporated, The Buwak Hotel, your hotel in the heart of the Philippines, and Jetros Hotel and Resto. Our minor sponsors: A&B Beach Resort, Marinduque Tourism Association Incorporated, Royal East Guest House and Events Place, and Suertes Laundry, right choice for your clothes. This Morionan 2024 special coverage is brought to you by the following sponsors. Our major partners and sponsors: Aloha Gardens and Bar Restaurant, Balar Hotel and Spa, Municipal Government of Buwak headed by Mayor Army de la Cruz Carrion, The Wishland Residential Resort, Dream Fable Travel and Tours. Experience your dream tour travel with us. Gisian Cove Resort, Islas Moriones Beach Resort, Kennedy Page Transient Inn, Lumang Bahay sa Tres, the home of original Choco Brandy, Market Point Hotel, New Era Motor Vehicle Inspection Center, Office of Congressman Lord Alan J. Velasco, Smart Communication, Stronghold Insurance Company Incorporated, The Buwak Hotel, your hotel in the heart of the Philippines, and Jetros Hotel and Resto. Our minor sponsors: A&B Beach Resort, Marinduque Tourism Association Incorporated, Royal East Guest House and Events Place, and Suertes Laundry, right choice for your clothes. Sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Noon, ang lupa ay walang anyo, mistulang ang ulila, walang kulay, at nababalot sa kadiliman. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ay umaaligid sa ibabaw nito, at ang kanyang hininga ay nadarama sa buong kapaligiran. At winika ng Diyos, nagkaroon
At ang Diyos ay nasiyahan. Ibinukod niya ang liwanag at ang dilim. Masayang pinanood ng Diyos ang kagandahan ng liwanag at ng dilim. At naisip ng Diyos na ito ay mabuti. Tinawag niya ang liwanag ng araw at ang dilim gabi. Ang lahat ng ito ay naganap sa unang araw. Sa ikalawang araw ay nilikha ng Diyos ang kalawakan at ang tubig. Nagkaroon ng kalawakan sa papawirin at paghiwalayin ng tubig sa karagatan. At sa ikatlong araw, winika ng Diyos. Magkaroon ng karagatan at hiwalay ang tubig mula sa lupa. Naganap ang paghihiwalay ng karagatan sa lupa. At naisip ng Diyos na ito ay mabuti. Mula sa lupa ay nilikha ang mga halaman. Lahat ng mga halamang damo at mga puno upang ito'y magsigol na mga bungang kahoy na naayon sa puno nito at mga bulaklak na naayon sa uri nito. Nilikha ang lahat ng uri ng binhi sa bungang kahoy upang sumibol ang mga binhi sa lahat ng uri ng puno na panglingan ng mga ito. At sa ika-4 na araw, winika ng Diyos. Magkaroon ng liwanag ang ilaw sa langit upang tumanglaw sa lupa at kinanling araw mula sa gabi at dito magmumula ang lahat ng panahon sa ibabaw ng lupa. Ang mga pangalan ng araw at buwan at mga taon. At nilikha ng Diyos ang dalawang napakalaking ilaw, ang araw at ang buwan. Ang higit na malaking araw ay maghahari sa panahon ng liwanag, at ang buwan ay maghahari sa buong magdamag. At nilikha ng Diyos. This Moryonan 2024 special coverage is brought to you by the following sponsors. Our major partners and sponsors. Aloha Gardens and Bar. At ibinukod ng Diyos ang mga bituin sa kalangitan upang ilawan ng gabi at hatiin ang liwanag ng araw at liwanag ng karimlang. At Restaurant. ang Diyos ay nasiyahan. Balar Hotel and Spa. At sa ikalimang araw, winika ng Diyos. Magkaroon ng tubig. Ang mga buhay na kinapal. At sa alapap sa itaas ng lupa ay magsilipad ang mga ibon.
sa kalawakan ng langit at mga buhay sa karagatan, mga dambuhala at buhay na lumalangoy sa kalawakan ng tubig. Kayo ay magsipagsupling, magpakarami, at lumaganap sa tubig. Sibulan ng lupa ng lahat ng buhay, ng mga hayop at lahat ng gumagapay, mababangis at maamo. Mga buhay na maglilipanan sa kagubatan at mga hari sa mga halaman. At nagkagayon na, nilikha ng Diyos ang lahat ng uri ng buhay sa alapaap at kagubatan. At nakita niya ito at naisip na ang lahat ay mabuti. At sa ika-6 na araw, winika ng Diyos. Kailangan nating lumikha ng tao upang siya maghari sa lahat ng buhay sa ibabaw ng lupa. At mula sa alabok, nilikha ng Diyos ang tao. Nilikha ng Diyos ang tao nang naaayon sa kanyang anyo. Hinubog mula sa alabok ng lupa at pinatibok ang puso sa pamamagitan ng hininga at nabuhay ang kinapal. Ngayon, naganap na ang paglikha sa iyo. At mula ngayon ay dito ka na lalakad sa paraiso. Pagmasdan mo ang ganda at yaman ng iyong paligid. Narito ang lahat ng ikabubuhay mo. Dinala ng Diyos ang lahat ng mga hayop sa parang at ang mga ibon sa himpapawid sa tao upang tignan kung anong itatawag sa kanila. Dahil sa kung anong itatawag ng tao sa bawat isa sa kanila ay siyang magiging pangalan nila. At binigyan ng pangalan ng tao ang lahat ng bakahan sa parang at ang lahat ng mga ibon sa himpapawid. Ang lahat ng maiilap na hayop, ngunit wala siyang nakuwang katulad at kawangis niya. Ang paraiso ang tinamnan ng Diyos, lahat ng uri ng magagandang puno. Mga punong sumisibol ng mga piling bungang kahoy. At sa gitna ng hardin, inilagay ng Diyos ang puno ng buhay at ang puno ng konsyensya na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. At itinalaga ng Diyos si Adan sa gitna ng halamanan ng paraiso upang siyang mga laga at mga siwa dito. At ang Diyos ay nagbabala ng ganito. Maaari mong kanin ang lahat ng buhang kahoy sa halamanan ito. Maliban sa bunga ng puno ng konsyensya
Sa sandaling buksan ang bunga ng bulang ito, ay masisilayan mo ang kamalian at ang wasto, ang kabutihan at ang kasamaan. Kung kakanin mo ang bunga nito, ikaw ay mamamatay. Ngunit, naisip mo, Diyos, na ang lalaki ay hindi dapat nag-iisa. At sinabi niyang, gagawa siya ng makakasama ng lalaki upang mag-aruga ng mga hayop at halaman sa paraiso. Nang masinayan ng Diyos ang pangungulila ng lalaki sa paraiso, naisip niyang lumikha ng makakasama. Sa iyong pagkahimbing, ay umutin ko ang isang buto na malapit sa iyong puso. At mula rito sa tagbihan, ay iahayag sa iyo ang iyong makakasama. Ito na nga. Ikaw ay bahagi ng aking mga buto at laman. At tatawagin kitang babae. Tatawagin siyang babae sapagkat siya'y nilikha mula sa tadyang ng lalaki. Ito ang dahilan kung bakit ang lalaki ay kinakailangang humiwalay sa kanyang ama't ina upang sumama sa kanyang kabiyak. Pagkat ang kanilang pag-aasawa ay pagkakaisa ng dalawa sa paraiso. Bagamat ang lalaki at ang babae ay kapwa-hubad, wala silang kamalayan at pagkahiya sa isa't isa. Babae. Totoo. Walang bungang kahoy sa halaman ng ito ang maaari mong kanin. Sinabi ba ng Diyos na huwag kang kumain ng mga bungang kahoy dito? Maaari naming kanin ang lahat ng mga bungang kahoy dito. Maliban lamang ang bunga ng isang puno na nasa gitna ng halamanan. Hindi namin dapat kanin ang buong iyon o kahit hipuin man lamang. Pagkat sa sandaling kanin namin ang bunga ng punong iyon o hipuin man lamang, kami ay mamamatay. Kasinungalingan! Iyamin kasinungalingan! Hindi ka mamamatay. Alam ng Diyos na sa sandaling kainin mo ang bunga ng punong yan, ay matutulad ka sa Kanya. Mamumulat ang iyong mga mata at makikilala mo ang mabuti at masama. Huwag kang matamata. Masdan mo ang bunga. Anong ganda
Anong sarap ng lasa? Kain mo at tuklasin ang karunungan na naghahatid sa iyo sa kalagayan ng Diyos. At ikaw man ay magiging nakapangyarihan. Pumitas ka, kanin mo. Pumitas ka, kanin mo. Tingnan mo ang bunga nito. Kaiba sa lahat ang lasa. Tikman mo at kumain ka. Ang sarap nga ng bungang ito. Ano ito? Oh, bakit ganyan ang ayos mo? Oh, Bakit? Anong nangyari? Ikaw man, ikaw ay walang saklot sa katawan. Ano ito? Bakit ganyan ang ayos mo? tayong dalawa. Oh, tingnan mo ang ayos nating dalawa. Bigyan mo ako ng kahit anong maitatakip ko sa aking sarili. Huwag mo patingnan. Huwag! Lumayo ka sa akin! Kailangan matakpang ko ang aking sarili. Oo! Ano itong nagawa ko? Bakit ganito ang ayos ko? Magtago tayo! Magtago tayo! Lalaki, bakit ka nagtatago sa akin? Naririnig kitang lumalapit. At ayaw kong masilayan mo ang aking sarili. Pagkat ako'y hubad, kaya ako nagtatago. Sinong nagwika sa iyo na ikaw ay hubad? Tumikim ka ba ng bungang kahoy mula sa tulong ipinagbabawal ko? Oo. Tumikim ako. Ang babaeng ibinigay mo sa akin ang nagandog sa akin ng mga bunga at kinain ko. Paano mo nagawa ang bagay na ito? Ang asa ko, nilinlang niya ako.
ang durusa at nag-iisang hayop na aking nilalang na magdaranas ng aking sumpa. Gagapang ka sa lupa habang ikaw ay nabubuhay. Sasayad sa lupa ang iyong tiyan ng habang panahon. Mula ngayon, ikaw at ang babae ay magiging magkaaway at mananatiling magkaaway. Gayon din ang iyong magiging bunga at magiging supling ng babae. Isusumpa ko ang iyong pagkatakot sa babae at sa kanyang mga anak. Ang kanyang supling ay ayapak sa iyong ulo at ikaw ay sa kanyang paa. Magsisilang ka sa pagdurusa at pagpapakasali. At sa gitna ng matinding paghihirap, ay mamahalin mo ang iyong asawa. At siya ay magiging pagmamahal. Lalaki, dahil nakinig ka at sumang-ayon sa iyong asawa, at kinain ang bungang aking ipinagbabawal, isinusumpa ko ang lupa, at habang buhay ay pagsasakitan mong hanapin ang iyong pagkabuhay sa pagbubungkal ng lupa. At ang lahat ng sanga ng ito ay iyong kakainin. Ang buhay mo'y magiging pagdurusa upang ay ng lupa hanggang matong ang iyong kamatayan. At sa lupa din babalikan tulad ng iyong pinanglingan. Sa alabok at sa alabok din muling magbabalik. Mula sa paraiso ay pinag-anghel ang lalaki at babae upang pagdusahan ang kanilang nagawang kasalanan at suway sa utos ng Diyos sa harapan ng Eden. Mula sa mga balat ng hayop at punong kahoy silang ng Diyos. At mula noon, tinawag ni Adan, asawa ng Eva, ang nagbibigay buhay, pagkat siya ay magiging ina ng sangkatauhan. At ikinabuhi nga mula sa paraiso sina Adan at Eva, at mula noon, itinalaga ng Diyos ang kanyang mga anghel upang bantayan ang Eden sa silangan at nang walang makapasok patungo sa puno ng buhay.
ganap na, si Adan at Eva ay nagsiping bilang mag-asawa. Nagdalang tao si Eva at isinilang ang kanyang panganay na si Cain. At ang kanilang pangalawang supling na si Abel. Si Abel ay naging isang tagapag-alaga ng mga tupa at nanatiling mabait na anak at pasto ng kanyang mga hayop. Si Cain ay isang magsasaka. Tuwing darating ang panahon ng tagal, ay nag-aalok siya rin ng kanyang sa bukid para sa Diyos. At ang handog naman ni Abel ay ang pinakabatang tupa mula sa kanyang mga alagang hayop. Ngunit ang handog lamang ni Abel ang tinatanggap ng Diyos. Ang bagay nito ay naging dahilan ng walang humpay na pagdaramdam at pangnanalig ni Cain. Wala namang buti si Abel! Wala na bang alagaan ang aking sarili? Matapos kong magandang ng pinakamagagandang anak ko sa buhay! Hindi! Hindi ko matatanggap ang kalagayang ito! Hindi! Cain, bakit ganyan na lamang ang iyong panggagalit? Sino? Anong tinig yan? Nakalarawan sa iyong mukha ang kamuntong pagkamali. Makabubuti sa iyo kung ikaw ay susunod na lamang sa dapat mong gawin. Kung hindi, mag-iingat ka. Ang kasalanan ay nakahandang sumugod sa iyo, Cain. Ito'y naglalayo sa kuping ka. Wasapin. Subalit ang lahat ng ito ay iyong matatakasan. Kung ikaw ay magiging mas maluwag. Lumipas pa ang mga araw. Nanatili sa dibdib ni Cain ang natatago nitong pagkamuli kay Abel. Payapang sumusunod lamang yun sa mga utos ng kanyang mga magulang. Tahimik na nagpapastol ng kanyang mga hayop. Isang araw, masayang nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid.
na si Abel. Masdan mo ang mukhang ito, Abel. Maganda, di ba? Oo, kapatid kong Cain. Pagkat ikaw ang nag-aaruga sa mga pananim dito, mahusay ang iyong mga palad, kapatid ko. Naliligayahan sa iyo ang ating ama't ina. Hindi! Hindi totoo ang mga sinasabi mo! Ikaw lamang ang mahal ng ama at ni ina! Ikaw lamang ang kanilang hinahangaan! At ako ay hanggang dito na lamang sa bukid na ito! Sa gitna ng arawan! Nabibilag! Kinukutya! Cain, kapatid ko, huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal ka namin. Mahal ka namin. Tumigil ka! Kapatid ko, bakit? Ikaw lamang ang sagabal sa akin. Kaya't kailangang mawala ka, Abel. Mawala ka ng tuluyan! Nasaan ang iyong kapatid? Ewan ko. Hindi ko alam. Nasaan ang iyong kapatid? Nasaan si Abel? Hindi ko alam. Kailangan bang malaman mo kung saan siya pumunta? Ang dugo ng iyong kapatid ay tumatawag sa akin mula sa lupa ay anong ginawa mo sa kanya? Anong ginawa mo sa iyong kapatid? Ikaw ay maglalaho mula sa lupain ito na pinaglalakan ng dugo ng iyong kapatid. Kailanman ay hindi na magsisibol ng anumang paranim ang lupain ito para sa iyo. Kahit na ito'y iyong sakahin sa habang buhay mo, ikaw ay magbibigay ng
magiging lagala sa malamang lupa. Parusang ito'y hindi ko matitiis kailanman. Dahil ako'y inyong itinaboy mula sa aking pupirin at inilayo sa'yo. Ako'y magiging lagalag at palaboy na dalang bisa ng iyong parusa. At lahat ng makakakita sa akin ay pagtatanggal akong patayin. Hindi ka nila maaaring patayin pagkat nakatakdang magdusahan ang 7 ulit at higit pang sakit ang sinumang magpapatay sa iyo. Ikaw ay aking lalagyan ng tanda upang mabuhay sa pagdurusa. Panginoong Diyos! Huwag mo akong lisanin! Huwag! This Morionan 2024 special coverage is brought to you by the following sponsors. Our major partners and sponsors: Aloha Gardens and Bar Restaurant, Balar Hotel and Spa, Municipal Government of Buwak headed by Mayor Army de la Cruz Carrion, The Wishland Residential Resort, Dream Fable Travel and Tours. Experience your dream tour travel with us. Gisian Cove Resort, Islas Moriones Beach Resort, Kennedy Page Transient Inn, Lumang Bahay sa Tres, the home of original Choco Brandy, Market Point Hotel, New Era Motor Vehicle Inspection Center, Office of Congressman Lord Alan J. Velasco, Smart Communication, Stronghold Insurance Company Incorporated, The Buwak Hotel, your hotel in the heart of the Philippines, and Jetros Hotel and Resto. Our minor sponsors: A&B Beach Resort, Marinduque Tourism Association Incorporated, Royal East Guest House and Events Place, and Suertes Laundry, right choice for your clothes.